Okay, good evening sa inyo guys. Good evening to all Asasian, Crypto Army, Cryptoverse, Tickmill traders, and open naman sa public itong ating Tickmill SMC Day 2. Actually, Day 2 na to. So I hope yung mga lahat dyan nakapanood na ng Day 1, pero magkakaroon tayo ng simpleng recap para mas makuha nyo guys, no? Maintindihan nyo yung pag-uusapan natin ngayon. So first of all, we would like to thank Tickmill for continuous support sa Asasi community natin. And that's the reason why lagi na akong may free lesson ngayon. Kasi to be honest, syempre may effort ka, may time ka. Kung hindi na ako magte-trade o kung hindi na ako hindi ko na inaasikaso ko yung ibang business ko, mahirap. Okay? So, with the help of Tickmill, nagkaroon kami ng collaboration and partnership. And I'm part now of Tickmill coaches na mga nagtuturo ng Forex ng libre through the help of Tickmill. So, don't forget guys, nakapag-register na sana kayo sa Tickmill. And later on, papakita ko bakit mahalaga rin na register kayo. So, once na-register na kayo and then hindi pa kayo kasama sa aking grupo, okay, aking GC. Ang GC natin ngayon ay, teka lang close ko lang to. Yan. Ang GC, kita naman tong GC natin, no? Actually, ang maganda dito sa GC natin, nagshe-sharean tayo una ng signals, primarily mga forex pairs. Ako ito, binibigyan ko lang kayo ng bias kung bababa mag more on focus ka sa short o sa long through Elliott wave, pero hindi natin, tsaka na natin tuturo yung Elliott wave, yung basic lang. Medyo madugo yan guys. Okay? So madalas ako daily nag-share ako, basta nasa computer ako daily, hanggat maaari daily ko sinishare to guys. So sino lang ba nandito? Ang nandito yung mga registered trade ng Tickmill sa link ko, o kahit na any Tickmill kayo account. So dito, andito yung mga update, andito yung mga PDF na isineshare namin. So nandito yung main signal, primarily ko with the help of other mga gusto mag-share. May inquiry kayo about Tickmill, dito lang kayo sa GC natin. So kailangan register ka lang. PM nyo lang ako, coach, ito yung aking Tickmill account number. Baka pwedeng sumali sa grupo. Ngayon, kung may deposit naman kayo, abay may libre kayong mga indicators. Okay? Kung nag-deposit na kayo ng $100, bibigyan ko kayo ng mga indicators, which i-discuss natin yung mga indicator na yun sa susunod. Hindi tayo makapag-open ngayon, sarado ang market. So, malay nyo, itong mga huling panahon, magla-live trade tayo in Tickmill. Gamit natin ang Tickmill kung paano tayo mag-live trade. Okay, so sino dito yung mga naka-attend last week? Okay, naka-attend ng last week. Yung mga naka-attend ng yung day 1 natin ng SMC, can you type 4 kung umattend kayo ng day 1? Kung hindi kayo naka-attend, just type 6 para naiintindihan. Si Sir Marv, Elsa, Gamaliel, Sir Milliard, hindi pa, Sir Jerry. Okay, pero itong mga to, asasiyan to, itong dalawa, yung iba. Okay, mga asasiyan yan. Remboy, parang new asasiyan si Sir Remboy, no? Saka si Ma'am Shem, ito, ngayon ko lang napansin si Ma'am Shem. Rolly, okay. Don't worry, may konting recap lang tayo, pero may video, makikita nyo, punta lang kayo sa YouTube channel natin, Earn Money at Home Worldwide. Sineshare natin yan sa Asasi. Okay? Okay, dito sa simplified ICT lesson, pre-webinar by Tickmill, andito siya. Ito yung day 1 natin na recording. Nire-record natin to for the sake na pwede nyong balikan. Okay? Ngayon, may benefit kung ikaw ay uma-attend regularly. Okay? Syempre, pagka uma-attend ka ng regular, definitely, pwede ka magtanong ng live. At the same time, soon may mga pasabog tayong gagawin through the help of Tickmill. Marami tayong, bukod dun sa indicator, mag-deposit ka lang, gamitin mo lang ang Tickmill mo sa trading.
na may mga indicator tayong binibigay last time o dun sa Forex A to Z natin, yung ano natin, pin-promote natin yan. Okay? At the same time, we have passive income ng mga EA natin in iiBot through with the help of Tickmill Broker, no? Pero hindi siya third party siya na ginagamit ang Tickmill Broker. If you have inquiry, message lang kayo sa akin kung gusto niyo ng mga passive income. Tulad nito, si Adam AA tsaka yung Assassin Sniper natin which may kumikita na ng $100, $400 in a month, okay? With the help of this passive income kung gusto niyo nang kumita. So, yun lang, no? So, dako na tayo sa ating lesson. Baka sabihin nyo, si Sir Plaridel, puro promote, Hindi naman. Kailangan lang natin syempre ipakita how Tickmill is supporting us at ano yung mga benefit na makukuha sa kanila. So, may passive income din ang Tickmill. So, punta na tayo sa ating lesson, day 2. Okay, day 1 muna tayo, guys. Sa day 1, kung maaalala nyo, isa sa tinuro natin yung pinakamahalaga, yung basic market structure. Pero dito sa day 1, ang lagi kong sinasabing bigyan nyo ng pansin is yung shock, change of character, market structure shift, okay, ang tawag ni ICT, break of market structure, ang tawag naman natin, ang tawag ko major break of structure. Kasi ito yung pag-trend ng change. So, paano ba natin ginagawa to? Just to have a very basic review and summary, tumitingin lang tayo sa recent high, recent low ng price. Tingnan mo, ano ba ang na-break niya? Ano na-break niya dito? Yung high. So, possible uptrend tayo. So, create siya uli ng high, bagong low. Hindi niya binasag yung low. Okay? Binasag niya yung high. O di uptrend pa rin tayo. Pagdating dito, binasag niya yung high. Okay? Yung low, dito, nag-create siya at nag-create ng bagong recent high and recent low. Laging tanongin lang ano binabasag. Pero dito, wala siyang binasag. So, possible magkaroon na tayo ng trend changes. Nandito na. So, nakita nyo, nag-downtrend na tayo. So on and so forth. Pagdating dito, binasag niya, hindi ito. Wala kang nakitang binasag dito, binasag niya yung taas. So uptrend tayo. This is the very basic na market structure na dapat nyong matutunan. At makikita nyo dyan na habang kung ano ang binabasag niya, kung taas. And then, baka may magtanong, Coach, paano kung weak lang siya? Buntot lang siya ang bumasag. O ano sabi natin? Hindi yan valid. Kailangan ang babasag lagi ay body. Kung gusto mong masabi na may break of structure. Okay? So, naaalala nyo ba to? Klaro sa inyo to, guys? Kung klaro sa inyo, can you type 2? Kung okay sa inyo yung ating market structure. Panoorin nyo ang day 1 kung gusto nyo na ma-master pa ito. Okay? Panoorin nyo yung day 1 natin kung gusto nyo na maging klaro sa inyo to. So, importante yung trend changes. So, kasama sa pag-uusapan natin ngayon, yung market structure shift mismo ni ICT. Kung ano yung kumpleto, ayan kumpletong gamit ni ICT. Okay. Kasi, si ICT, hindi lang yan basta break of structure. Meron yung requirement para masabi mong merong market structure shift, which pag-uusapan din natin yan ngayon. So ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Dito tayo nakafocus sa trend changes. Saan ba madalas umuuntog o nagkakaroon ng reversal ang market? Ang presyo. Di ba gumagalaw ang presyo? High, low, high, low. Ang tanong, saan siya madalas umuuntog? Normally, gumagawa tayo ng mga trend line, di ba? Paggawa mo ng trend line tulad nito, maaari uuntog siya dito. Maaari uuntog siya dito. Pero kulang yung trend line na yon. Kulang yun ng confirmation. We don't have any solid confirmation na possible na talagang mag-reverse o umuntog yung presyo doon. So, what we are doing right now, pag-uusapan natin ang ating pinaka-main lesson sa day 2, which una muna, kailangan makuha natin yung, una, tandaan nyo yung supply and demand zone. Parang ito rin siya, pero gagawin natin siyang order block.
Ngayon, papaano ba nadi-distinguish ang order block? Ang order block, meron tinatawag na bullish OB. Ito yung last bearish candle before breakup structure. So, ano ang sa scenario natin ngayon? Okay. Masasabi ko ba na, ito bibigyan ko kayo nito ng, ito na lang. Dito sa meaning ng order block, kung titignan nyo, sa bullish order block, yung pinaka-last pulang candle. Kasi bullish eh. So, ibig sabihin, magtataas na tayo eh. Before breakup structure. So, kung ito ang breakup structure natin, okay, bago nun, merong candle na nag-reverse, nagpakita siya ng uptrend na to, di ba? Merong pulang huling candle dyan. Which yung pulang huling candle na yan ang maging bullish OB. Actually, yan yung tinatawag din nating point of interest. O pwede rin nating sabihin yung iba, ginagawa yung demand zone yan. Pagkataas, supply zone. So, wala tayong pakialam kung anong tawag doon. Pero ngayon, mag-focus tayo, order block tayo. So, at least, mahalaga, maintindihan mo, na itong order block. Uncover the worlds of mystery. Pa-mute lang po. Wednesdays on Travel Channel. Teka lang. Anong nangyari doon? Yan. So, hindi ko na i-allow uli mo na mag-unmute para hindi ma-aksidente. Okay po. Ayan. So, kailangan makuha natin yung bullish OB tsaka bearish OB. So, ngayon dito, nagkaroon ng, tingnan natin nagkaroon ng high. Okay, ito ang high. Ito ang low. Ngayon, di ba tinatanong natin kanina ang market structure, anong pwedeng mangyari? So, ang ginagawa natin, hanap tayo ng breakup structure. Saan siya magbabasag? So, nagbasag sa high. Okay, gets. Nakuha na natin yon. So, uptrend tayo. Kaya lang, gusto mong tukuyin saan ang OB. Okay, ang OB, ito. Yung huling pulang candle bago nag-bullish. Tapos, bago rin magkaroon ng breakup structure. Kuha. Ngayon, bearish naman tayo. So, dito nagbasag sa baba. Dito nagbasag sa high. Ito ang high, ito ang low. Dito nagbasag sa baba. So, yung green candle na huli, bago bumagsak, yun ang ating bearish OB. Kuha. Ngayon, ito, sa trading view, may simple tayong OB. Marami tayong mga OB na makikita. So, punta tayo ng Forex para mas realistic tayo ngayon. Forex list tayo. Okay. Kaya lang wala nga palang market. Okay, walang market ngayon, guys. Euro USD. Pero pwede naman tayo mag-review. Okay. Ang favorite ko na OB, kaya lang ito kasi is yung Asahi Sniper Order Block. Okay? Pwede kong i-share sa inyo ngayon yung link ng Asahi Order Block. Hanapin ko lang, guys. A-add favorites nyo lang yan. Ayan, para yan sa mga attend, makakakuha nito. Ngayon, sama kayo sa GC para makakuha rin yung mga nanonood naman ng recording. Okay? May mga manonood na recording. Coach pa, maganda yung Asahi order block na yan. Actually, ito ang pinaka-accurate na order block na ni-redefine lang namin dahil ito ang ginagamit ng mga Asasians. So, hinahanap ko lang, guys, kasi nasa trading view siya. Order block. Nasaan yun? Sorry. Ito. Ito na yata siya. Double check ko lang So, pagka, ayan, Asahi order block, ginawa yan ng kaklase ko, inano niya, mas, add favorites nyo lang siya. Okay, pagka na-favorites nyo na siya, lalabas siya dito sa, ayan, Asahi favorites, Sniper OB. Okay? Tama ba yan? No. Asahi order block. Tanggalin ko na nga to. Asahi order block. Okay? So, Asahi order block na yan ang magagamit nyo. Now, I'll type it on my chat. Please make note of this. Kopyahin nyo na.
Sama ko na rin sa GC para hindi tayo SMC GC. Okay, so ASASI, ilagay ko na. Yun ang kagandahan kung nasa SMC GC ka. Exclusive lang to sa ating SMC ICT actually yan. Okay, so ito yung order block natin. I-add favorites nyo lang guys ha. So yan. Now, lalabas ngayon yan. Kung mapapansin nyo, bibigyan ko kayo ng detalye. Okay, tanggalin na natin to. Hindi natin gagamitin to. Ito rin. Okay. Ito rin. Okay. Ayun, meron akong ituturo pa sa inyo later. I-remind nyo ako, coach, yung indicator pa ng smart money concept sa TradingView. Okay. Ibibigay ko sa inyo yung smart money concept sa MT4 kung meron kayong, kung nagte-trade kayo talaga at may deposit kayo sa ating tickmill. Okay? So mapapansin nyo dito lumilitaw siya, yung order block. Ito pinaka-accurate guys na order block. Kung mapapansin nyo, ayan pag ito blue, bullish yan. Kung kita nyo, nagkaroon ng pag-angat. Okay? Una, ganito. Laging hinahanap natin is breakup structure. Okay. Ito, nagkaroon ng breakup structure somewhere here. O sabihin na natin, ito na lang. Ito, itong order block na to, ito rin, yung order block na yan, breakup structure sa ito. Binrake niya yan eh. Okay, so ito yung isang order block. Pero mapapansin mo, hindi niya tinalbugan. Mas tinalbugan niya yung order block na to. Kasi bakit natin pinag-aaralan yan? Mamaya, kasi yan yung mga possible niyang balikan. O kaya, magko-continuous lang ang trend kapag ka lumalabas yung bullish order block. Tingnan niyo yung blue, litaw ng litaw yung bullish order block natin. Okay? So mga order block, yan yung mga posibleng balikan. Okay? Or, ayan ang trend. Habang may blue, angat. Tingnan mo to, hindi na blue lumabas, pula na. Ano na nangyari? Pabagsak siya. Kahit sa gold euro, okay, ito, bullish order block, ang laki, 15 minutes, so, palo. Bullish bearish order block, bagsak lang siya ng bagsak. Kuha? So, ngayon, pero kaya tayo naghahanap ng order block, ginagamit natin yan para point of interest. Later on, mapapag-aralan natin yan. So, hinay-hinay lang tayo. So, at least, naintindihan mo, uy, may order block palang tinatawag. Pero pagka napag-aralan nyo yung market structure shift ni ICT, which ituturo rin natin later on, yun yung maganda. Okay? So, yan ang, ayan ang gagawin ko sa inyo, guys. Aalagaan ko kayo na ma-master tong SMC in free. Okay? Support lang tayo kay Tickmill. Okay? Gamitin lang natin siya pag-trade, i-register lang natin siya, promote lang natin siya kasi full support siya sa atin pagdating sa ating trading. Okay, now, order block. Ano ba yung mga best order block na itinetrade natin? Okay, para naghanap. So, una, OB that cause change of character sa higher time frame. So, tandaan nyo, di ba, gumawa tayo nung nakaraan, meron tayong breakup structure. Pero pagdating dito, meron tayong breakup structure, pero major breakup structure. Tapos, ano mangyayari doon? Mangyayari doon, meron kang makikitang order block, which mamaya, titignan din natin ang imbalances. Okay, pagka may imbalances, yan yung mga possible na balikan niya at untugan. Yan ang ginagamit ng iba na magte-trade. Nagte-trade lang sila sa imbalances o sa order block. Kung papansin niyo, diyan na magtatagpo, kita mo yan, parang head and shoulder. 'Di ba? Yun din yan eh. Tapos, tingnan mo to guys, yung dito na FB, kung ito naman, pwede yung parang mag-double tap. Double tap siya, kung maalala niyo yung mga pattern. Kaya nga, mas maganda, i-discuss din natin yung pattern para maintindihan nyo na halos pare-parehas lang yan, pero naiiba-iba lang ang pangalan. Pero yan ang mga inaabangan natin. Yung iba, di ba, nagte-trade lang sila pagka tuwing may double tap o triple tap. Dito, inaantay lang natin, uuntog ba siya sa OB o hindi. Pagka umuntog siya sa OB, yun.
Kaya lang, ano yung unang hinahanap natin? Doon pa rin tayo. Major break of structure. Tapos, tingin ka, may OB ba? Okay? May order block ba? Meron bang imbalances? Okay, ano ba yung imbalances? Mamaya, i-discuss natin yan isa-isa. So, I hope naging klaro sa inyo yung order block. Kasi, mahalaga to dito sa pag-uusapan natin. Okay, now, palagay ko maganda. Mamaya natin pag-usapan yung imbalances. Nandito naman yan eh. Ito, yung fair value cup. And then yung bibigyan ko kayo ng isang ICT model pagkatapos nating i-discuss yung mamaya. Okay, isang klase ng order block pa rin to kung tutuusin. Ito naman yung breaker block. Breaker block, normally kasi yan, ano yan eh, yan yung, ito, tingnan natin para makita natin yung pinaka order block. Breaker block. Okay. Di ba nagkaroon ng major breakup structure tapos nagkaroon ng last down na swing. Hindi natin di-discuss to. Papakita ko lang sa inyo, yun ang inuuntugan niya. Pero parang dito, kung makikita nyo, okay, meron tayong major breakup structure din dito. Tapos dito lang siya umuntog. Kasi una, kung mapapansin nyo dito, okay, nagkaroon tayo ng failed demand zone o OB. Kaya kita niya nagkakaparehas ang demand zone o OB. Dito, kung maaalala nyo, order block tayo dito, di ba? Bakit? Nagkaroon ng break of structure. So, yung huling pula sa area na to, ano mangyayari? Yun ang order block natin. So, ang dapat, hindi niya lalampasan to. Okay? Hindi niya lalampasan yan. Pwede yan, untugan niya lang sana. Nakita niyo yan? Okay? Uuntog lang siya at magke-create siya ng panibagong trend. Higher, higher high. Pero hindi nangyari. Ano nangyari? Ang nangyari sa kanya, binrake niya yung OB natin dito. Hindi niya nirespeto yung OB. Iba pa mitigation block. Tignan natin mamaya, Sir Oliver. Meron tayong mitigation block na sample. Makikita mo yung pagkakaiba. Okay? Tapos, ito, nagkaroon ng oops. Naging supply siya na baliktad. Parang ito rin yung flip zone. Kung naalala nyo, meron tayong, ang dami niyang mga kaparehas na mga content na konsepto. Pero ang importante, maintindihan nyo kung paano siya tinetrade. Okay? So, yung failed demand o bullish OB, okay, naging breaker block. Okay, yan, tinatawag din yan support and resistance flip. Yung dating support, ito yung support, naging resistance. Dito siya umuntog. At ang pinag-untugan niya, possible meron ding imbalances. Somewhere here, yan. Pero mas makukuha nyo to pagka pinag-usapan na natin yung market structure shift. Mas gusto ko siya actually. Kasi tinitignan natin yung pare-parehas na konsepto. So ano yung breaker block? Nagkaroon ng break sa OB. Okay? Hindi narespeto yung huling OB natin. Okay? At nangyari, naging ito yung supply zone natin instead na bullish OB, naging bearish OB siya. Inuntugan niya to. So, kung makikita nyo, ito yung unang OB, tapos, naging supply zone. So, sung area na to. Okay? Madalas to, nangyayari to. Ito. Pero kung titingnan mo rin yan, ayan din yan, pare pa rin siyang head and shoulder. Makakakita ka ng madalas na ganyan, para rin siyang head and shoulder. Now, breaker block. Ito na yung mitigation na sinasabi ni ang mitigation, immature breaker block. Okay? Kasi doon sa mitigation, walang break-up structure dito. Pansinin mo to, meron, yan ang breaker block. Ang mitigation block, ito. Pero parehas lang yan. Kaya dapat alam mo lang yung konsepto. Walang break dito sa higher high. Okay, wala tayong break. Dito meron.
Pagka may break na ganyan, breaker block. Kasi una, nagkaroon ng break eh. Kung walang break, kaya nga breaker block eh. Breaker, ito yung nag-break, pero pagdating dito, nag-block. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung sistema. Later on guys, sasabihin ko sa inyo, mamaniin nyo na lang to. Pagka sinamari pa natin yung ICT na market structure shift. Okay? Sasama rin natin yun. Ayun ang pinakahuli natin eh, pinakamaganda. So nakita mo na Sir Oliver, pagkakaiba, dun sa mitigation block, walang breakup structure na naganap. Meron change of character. Okay, merong major breakup structure pero walang breakup structure para maisip mo na may continuous ang trend. Kasi 'di ba, every time na may break katulad nito, ay may break. Ibig sabihin, ano mangyayari? Ibig sabihin, possible magkaroon ng uptrend pero hindi nangyari yung uptrend dito. Kasi nagka-break din siya sa baba. Binrake niya yung taas, binrake niya po yung baba. Okay? Pero dito, wala siyang break dito pero binrake niya yung higher low. Okay, klaro tayo dito. So, move tayo sa next lesson. So, ito, imbalances. Diniscuss ko nung nakaraan to. Tandaan nyo, mag-isip lang kayo ng sandwich na walang palaman. Bakit? Hindi nagtagpo, okay, hindi nagtagpo itong week na to. Ang healthy week na tatlo, 1, 2, 3, kung titignan nyo dito, itong week na to, week ha, buntot ang pinag-uusapan natin ha, tumama sa week nito. 1, 2, 3. So, yung first tsaka third candle, dapat yung presyo niyan magtatagpo, mag-meet kahit papaano. Pagka hindi yan nag-meet, meron tayong tinatawag na imbalances. Okay? Ito na yan. Fair value gap kay ICT ang tawag. Pagka maraming fair value gap o imbalances, tinatawag din ng iba na liquidity void. Pero pwede nyo rin tawagan yung imbalances. Ang mahalaga, naiintindihan nyo yung pinaka-konsepto. Bakit? Diyan guys, pwedeng bumalik ang market. Untugan nyo yan. Pwede nyo umuntog kung merong change of structure at iba pa. Okay? So, maraming mangyayari dyan. Binabalikan yan. Ngayon, bago tayo dumako kay ICT mentorship summary 6, no? Kasi may yung summary yan. Okay? Oops. Gusto ko malaman, klaro ba sa inyo yung order block, mitigation block, and breaker block? Kung klaro sa inyo, can you type 3? Okay, sample. Sige, sige, sige. Good, 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 good. Pupunta tayo sa chart. Huwag kayong magalala. Okay. So, order block. O, tingnan natin yung mga... Ito, order block. Okay. Punta tayo sa, sige, Euro-Franc. Okay, Euro-Franc muna tayo. Good, nagana tayo ng sample. So, makikita nyo dito, ganito na lang ang gawin mo. Hanap ka ng market structure. Una muna, shock, change of character. O, ganito lang ang simple. Nakita natin to uptrend. Okay, ang gawin natin, hindi pa natin siya nakikita ha. Ayan ha. Para kunyari realistic. Basag. Okay. So, yung basag na yan, okay, possible mag-uptrend tayo. Pero yung basag na yan, ibig sabihin may order block dito. Hindi niya inuntugan ang order block na to. Okay. Saan siya umuntog? Balikan ko lakihan ko. Nasa 15 minutes pala tayo, kaya medyo pangit. Di bale, i-ano natin. Kasi guys, dapat nag-start tayo 4 hours. Okay? And then hanap tayo sa 15 minutes, 10 minutes ng entry. Pero for the sake na makita lang natin yan. Umuntog siya guys dito sa merong imbalances dito. May imbalances dito, meron din dito. Pero ito, nabalikan eh. Okay. Puntahan natin ng 1 hour. Tingnan nga natin nangyari dito. Ayun. Ang ganda.
Mas malinaw ang, tingnan nyo yung week na to. Oh, yung week na yan yung imbalances. Tapos, sa imbalances na yan, meron tayong manual order block, makikita natin. Ito, hindi niya pinakita dito. Pero sabihin natin itong red candle na to, order block din natin. Right? Kasi yung bago nagkaroon ng bullish, nagkaroon tayo ng OB. So, ito yung OB natin. Nakita nyo umuntog? So, ang gagawin ko, okay, itong untog na to, kukuhanin ko to. So, from here, 0.97, kuha mo yan hanggang dito. Sorry, 0.971, kuha mo yan, 9.9777. So, malaki-laking pips din yan. Parang 60,000, 6,000, no? O, parang mga ganon, 600 pips din. Okay. Ngayon, eto na. Wala pa tayo nakikitang change of character. Okay? Hanap tayong magkaroon. Up. Post. Ay. Pinapapost ko na eh. Bakit ko pinapapost dito? Okay. Kasi, dito guys, nagkaroon na tayo ng breakup structure body. Okay? Lumitaw ang bearish OB natin sa trading view. So, possible ng dahil dito, saan tayo maghihintay? Maghihintay tayo somewhere here ng untog niya. It's either uuntog siya dito sa OB na to o dito sa walang imbalances tayong makita. Ayan, nagdiretso na siyang bumagsak. So, from here, yung pagitan lang nito, dito siya, pwede natin kuhanin ito, itong order block na to. Ayan, ito na yung tumatawag na, ito, breaker block. Sorry naman. No, this is mitigation block. Nakuha na natin. Hindi niya binasag to, di ba? Okay. Ito yung huli natin na law, di ba? Okay. Ano sabi natin kanina doon sa lesson? Kung hindi niya binasag, saan siya? Ito siya. Oh. Nagkaroon ng mitigation block. Bakit? Binasag niya to. Okay, binasag niya to. Ngayon, yung block na to, ito ang order block sana na pwede niyang babaan lang tsaka umakyat siya. Pero nangyayari, dito rin siya umuntog. Lumampas pa nga eh. So, isang sample yan. Nakita nyo, nagkaroon ba ng market change? Yes. So, diyan tayo tumitingin. Kaya kahit papaano, dapat naintindihan natin yung order block and market block. Gusto nyo pa ba ng isang example? Hanap pa tayo. Can you type yes? Why? Kung ano, letter Y. Yo-yo. Gold. Mga mahilig sa gold tong mga to. Pagod na ako sa gold. EA lang ang pinapagana ko na sa gold. Ayan ang gold. Ang gold guys, pagka nag-uptrend yan, uptrend talaga yan ng matagal. Okay, ayan. Okay, sa gold. Maganda sa gold, ano? Mga 4 hours. Downtrend na tayo sa gold. Pakita nyo, yung order block na to, binalikan na niya sa 4 hours, downtrend ang gold. Ngayon, hanggang saan yan pwedeng bumaba? Okay. Doon tayo sa mga point of interest. Ang pinaka-lowest niya na pwedeng babaan pa sa ngayon, ito. Mga point of interest. Pwede rin yung order block na to, untugan niya bago siya umangat uli. Okay? Kasi hindi natin pinag-aaralan pa yung mga pinaka-advanced. Pero meron akong sikreto sa dulo ng smart money kung paano ka makakasabay. Pero with the help of one indicator. Okay? Tsaka natin yun i-discuss. Pero kung makikita mo, halimbawa, ito, 4 hours nakakita ka na ng bearish OB ng Asahi or order block. Okay? Pwede ka ngayon pumunta sa 15 minutes. Tuwing may lalabas na bullish OB, tingnan mo yan, 15 minutes. Saan siya umuntog? Dito, sa area na to. Ito, inuntugan niya. Kada labas ng bullish OB, pasok, benta. Okay? Pero ito ang inaanohan nyo,
Sa nakikita ko, itong area na to, sa 4 hours kasi, higher time frame, ito ang ating OB. So, dito siya umuntog sa OB na to. Kuha? Nakakasunod ba? Okay. Kailangan mong i-practice yan, Sir Oliver. I-rewatch mo lang muna yung video na to bago mo i-practice. So, ano lang ang sikreto? Ang sikreto lang, guys, okay? Basic ka pa rin. Ano ba basic natin? Ganito lang kasimple. Step 1, mag-antay ng breakup structure, major breakup structure. Ano yung sinabi nating major? Possible trend reversal. Papakitaan ko kayo. Simple lang. Gold to. Binasag ang high. Okay. Binasag ang high, taas pa rin. Binasag ang high, taas pa rin. Pagdating dito, hindi niya na binasag yung high. Binasag niya ang low. Dahil binasag niya yung low, meron na ba tayong change of character? Yes, possible. Meron na. So, anong gagawin mo? Mag-short ka ngayon? Pwede. Pero, paano ka mag-short? Makikita mo itong area na to, may inuntugan ba siya? Sa 4 hours meron. Umuntog siya saan? Umuntog siya dun sa order block natin. Ito. Ngayon, nasa 15 minutes ka. Hindi mo nakuha to. Ito, makukuha mo itong order block na to. Diyan ka mag-short ngayon. Laki niyan, 244 tapos 240 or 243 sa gold. Sarap niyan. Okay? Medyo nagpahinga na ako sa gold kasi EA na pinagtatrabaho ko diyan. Okay? So, medyo nakukuha na ba? Kung medyo nakukuha nyo na kayo type 1, ganito lang isa-summary ko lang. Laging hanapin nyo lang alin. Ang hahanapin nyo lang ay yung major breakup structure. Yung change of character. Pagka nahanap nyo yan, tingnan nyo saan siya pwedeng umuntog. Tanungin ko. Pwede siyang umuntog sa order block at imbalances. Yun lang. Ngayon, ituturo ko pa sa inyo sa mga susunod yung indicator na alam mo, magre-reverse na siya pagka nakita mo yon. Kaya lang, hindi yon ngayon. Kasi gusto kong ma-master nyo muna yung basic ng smart money. Okay. Pupunta na tayo ngayon kay para mas maging malinaw, kay ICT. I-review natin yung 2022 mentorship ni ICT ng episode 6. Nandyan yung kumpleto niya na market structure shift. Ito yung pinaka-last lesson natin bago tayo mag-apply ng mga matututunan natin. Okay? Number 1, okay. Ito yung episode 6. So, meron 2022. Ito na yung isa sa pinakamagandang mentorship ni ICT. Siya talaga ang nanguna pagdating sa price action smart money concept. 2016 pa, sikat na yan. May bayad lang siya noon hanggang sa bumuo ng sariling mga pangalan, konsepto, yung iba. Pero hindi lang siya ang naggawa ng smart money concept. Okay? So now, saan ka dapat mag-focus? Yung fair value gap, yung imbalances. Tapos, yung break ng market structure o yung choke na tinatawag natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan dalawang lang yan. Mahalaga na maintindihan nyo. Bakit? Okay. Diyan kasi madalas tumatalbog. Sa totoo, wala tayong pattern na sinusunod, sabi ni ICT. Tinitignan lang natin, hindi rin siya nag-indicator reading, momentum reading indicator, ayaw din niya yan. Okay, pero tayo, bakit mo pahihirapan ng sarili mo kung may madaling posisyon naman? Di ba? Okay, now, ulitin ko, ano ang imbalances? 1, 2, 3 candle. Dapat nagtatagpo ang 1 and 3. Kung hindi, merong imbalances. Merong fair value gap. Kuha. Naintindihan niyo ang fair value gap. Ngayon, paano ko masasabi na merong bearish market structure shift? Okay? Para masabi mo na may bearish market structure shift, tandaan nyo to guys para hindi malito. Kailangan, okay, kailangan merong displacement na tinatawag.
Okay. Coach, ano yung displacement? Ang displacement ay rally. Okay, rally ng presyo. O, pinakasimple para hindi nyo maanuhan nyo. Mahabang mga candle na nagre-reverse ng market. At yung mahabang candle na yon, okay, dapat nag-create ng major breakup structure. So, ibig sabihin, ganito. Uptrend tayo. Anong candle ang madalas mong nakikita pagka uptrend? Green o red? Paki-type. Ano? 28 tayo kanina, naging 24. Okay, green. Correct. Tama tayo dyan. So, pagka nakakita ka na ngayon ng malalaking red candle, okay, merong possible market structure shift. Pero hindi pa yon kompleto. Una, anong kailangan? Kailangan magkaroon ng displacement low o tinatawag natin na major breakup structure o yung tinatawag natin change of character. Ngayon, yung malalaking candle na yon, okay, yung malalaking candle na yon na pagkasunod-sunod na makita mo, nag-break na yan, ayan, binirake na niya yung trend. Kasi, di ba, kung mapapansin nyo, ang trend natin, uptrend. Kahit nga mag-trend line ka lang eh, trend line. Trend line. Ayan, okay? Ngayon, nakita mo, yun, no, binrake na niya to, binrake niya na to. Ibig sabihin, merong imbalances na nangyari dito sa malalaki na yan. And possible, andito rin ang order block natin. Pero wag muna natin pag-usapan ng order block kasi hindi nagtuturo ng order block si ICT. Okay? Ang tinuturo niya yung imbalances na yan. Yung imbalances na yan, sabi ni ICT, yan ang mga madalas binabalikan and then, tsaka iiwanan uli. Sakit nun, no? Binalikan ka na, iniwanan pa ka uli. Okay? Joke lang yun. Para lang yun sa mga desperado. Okay? Ulitin natin, ano? Paano natin masasabing kumpleto ang market structure shift? Una, kailangan merong rally. Okay? Mga displacement. Ibig sabihin ng rally, malalaking mga candles. Big candles, long candles, institutional candle. Paano mo masasabi kung hindi nababalikan po? Kung magdedire-diretso na siya, okay, ganito yan. Hindi lahat kasi nga bumabalik. Hindi mo rin masasabi yan. Kaya nga ako, mas gusto ko may indicator. Pero dun muna tayo kay market structure shift na ICT. Normally yan dyan, sir, binabalikan ang imbalances. Hindi pwedeng hindi. Lahat ng imbalances nababalikan. Sure yun. Lahat ng gap binabalikan. Sa ano? Kaya lang, hindi mo alam kung yung... Kaya nga po kayo nag-aaral, Sir Oliver. Kaya huwag kayong matakot. Kaya kayo nag-aaral ng SMC, kaya kayo nag-aaral ng trading para ma-predict mo at walang perfect trading. Okay? Tandaan niyo yun. Okay. Now, ngayon, ang iisipin mo, sa FBG, madalas yan bumabalik. Diyan siya tatalbog ngayon. Diyan ka mag-entry ngayon. Okay, mamaya, makikita niyo yan sa ating ano, okay, ayan. Ito example na to, no? Yung imbalances dito siya bumalik. Ito yung, kung titingnan mo kanina, parang breaker, ito yung market structure shift. O, dito siya bumalik sa imbalances na yon. So, from here, dito. Mamaya, makikita na natin yan. So, ito na yung fair value gap. Kabaliktaran naman, mamaya, dito sa ating, ano, dito, ayan. So, downtrend tayo. Nagkaroon tayo ng major breakup structure dito. So, nagkaroon na ng green candle. So, ibig sabihin, madalas makikita natin, pabagsak tayo, red candle. Pero nagkaroon na ng mga malalaking green candle. So, yung malalaking green candle na yan, nagkaroon na tayo ng, unang hahanapin mo, ano? Major breakup structure. Pagka nagkaroon na ng major breakup structure, tingin ka ng imbalances. Market structure shift to,
ni ICT. Pero mamaya, ituturo ko sa iyo yung diskarte ko. Okay. Ngayon, kung ano, pwede nyo sundan. Okay, biglang ang mangyayari niyan, klaro lang natin. So, merong dito tayo imbalances. So, possible ang market, bababa dito, tatalbog, and then aangat siya. Okay? Meron pa akong ituturo sa mga next lesson through using FIB naman kung kailan siya kung saan siya possible bumalik. Okay? Posible yan. Wala kang perfect trading na makikita, guys, ha? Kaya huwag kayong matakot kasi kasama yan. Walang natatalong walang trader na hindi natatalo. Okay? So, ang importante yung profit mo malaki kaysa sa talo mo. Yun guys. Okay? So, market structure shift, yan yung pinakaturo lang ni ICT. Nakafocus lang siya sa mga imbalances. Doon, pero ano yung unang hinahanap? Okay. Tingnan nyo ha. Punta tayo ngayon sa ito, baka babalik pa yan dito. Ayan, no? Nakapag-create na to ng asahan nyo, possible niyang balikan yan. Babagsak yan somewhere here. Tingnan nyo mangyayari dito. Wala pa kasi tayong malinaw dito. Okay? Boom, bagsak. Tsaka siya babagsak uli. Pwedeng ganyan ang mangyari dyan. Kasi may imbalances na siyang create. Ngayon, pansinin nyo to ha. Nakakakita kayo ng green candle. Biglang nag-red na. Ano na yan? Okay, ang problema lang, walang klaro. Kung 4 hours ako tumitingin, wala pang klarong major breakup structure. Pero dito, yan, meron na. Oh, dito naman siya bumalik sa area na to. Iba ang galaw din ng gold eh. Ayan, oh. Itong makikita nyo, angat, 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 breakup structure tayo. Major breakup structure. Nag-consolidate ng kaunti, inangat, bagsak ulit. Consolidate ng kaunti, angat, pero binagsak niya. Pero, ang tanong, na-break niya na ba ito? Hindi. Nag-create siya ulit ng panibagong high. So, maikli lang yung ating downtrend, nagkaroon pa tayo ng uptrend. Pero 4 hours yan. Kaya malaking trade pa rin yan. Kung ite-trade mo yan guys, malaki pa rin yan. Punta tayo sa Euro USD. Ayan, yung mga imbalances natin. Remove tayo ng ano. Okay. Ito mas simple. Punta lang tayo dito Ito ang ang ano ko sa inyo. Okay. May high tayo dito. No, hindi tayo dito mag-umpisa. Dito tayo sa kabila mag-umpisa, yung uptrend na. So, nagkaroon uli ng uptrend. May high tayo dito, binasag niya. Itong high na to, hindi pa niya binabasag. Pagka pinlay natin, halimbawa, binasag niya yung isang recent high. Okay? Alin ang recent low. Basag na to. Okay? So, wala ito. Tanggalin na natin to. Binasag niya to. May nakita ako ngayon sa 4 hours na yan na imbalances ito. O coach, bakit naging imbalance yan? O tignan nyo. Hindi nagtagpo ang week nito tsaka yung huling week ng ikatlong candle dito. 1, 2, 3. Ito ang laki. Okay, so imbalances yan. Meron ding mga indicator ng imbalances pero mas madali, manual. Tingnan nyo. Ngayon, ano mangyayari? Puntog, sabay pabasagin niya ba yung imbalances? Kahit na lumabas ang bullish OB. Ayan tinatry niyang basagin yung imbalances. Boom! Okay. Dito pa lang, balikan ko to, somewhere here, hindi yan. Up. Hinahanap ko kung anong candle yun. Ayan, okay.
Dito pa lang guys, makikita nyo, nirespeto niya yung BG, yung ating FBG, yung imbalances. At the same time, lumitaw yung ating bearish OB. Ngayon, tingnan nyo yung characteristic ko. Ano yung hinanap ko? Major break of structure. Ito. Basag, di ba? Body ang bumasag. Kahit na lumabas yung bullish OB na yan, okay, hindi pa rin yan valid kasi nga, indicator yan eh. Pero dahil sa basag na to, anong ibig sabihin? Possible na tayo magkaroon ng reversal ng trend. So, naghahanap ka na ngayon, saan ka mag-short? Kaya lang, kung dito ka magtititingin, dito, alanganin ka. Kasi, para siyang paangat eh. Pero pansinin nyo, dahil lumabas tong bearish OB natin dito, at the same time, ayan o, ito yung ating imbalances. Hanggat hindi niya yan binabasag, nire-respeto niya yan, ibig sabihin, tatalbog lang siya dyan. Yung imbalances na yan ang magiging guide mo. Saan ka lang papasok? Pagka nakakita ka ng bearish OB o kaya ibang indicator or ibang diskarte mo. Okay? Pero dahil dyan, makikita mo, uy, bearish OB, kita mo, tuloy-tuloy na yung bumaba siya. So, makukuha mo yan, okay? Makukuha mo yan, yung bagsak na yan. Oops, bagsak na naman. Habang binabasag niya yung ating baba. So, ito yung isang point mo, hanggang dito. So, from here to here, kahit yan lang, oh, ito na lang sabihin mo, from here to here, nakuha mo. Kahit yan nagtataas baba, pero ang sistema pa rin pabagsak. Bakit? Kasi meron na tayong major breakup structure. Meron na tayong rally. Market structure shift pa, may rally. Ano na lang ang iniintay mo? Bumalik siya doon sa imbalances. Bumalik ba? Oo. Ngayon, nahuli ka dito. Hindi mo nakuha to. O, saan pa pwede mo makuha? Ayan pa, may mga imbalances. Binalikan niya. Okay. Ito, itong imbalances na yan. Matigas pa rin ulo mo. Hindi, maglolong ako. Ayan, lumitaw na naman ang bearish OB. Maglolong ka pa. Okay. Ngayon, ito. Dito naman, yung ating order block, somewhere here, ito yung order block na to, dahil nagkaroon ng breakup structure dito, yung order block niya na bearish, ang lagi niyang binabalikan. Ito, laking imbalances nito. Okay? So, yan yung sa euro dollar. O, ito, kahit dito ka na lang. O, ngayon, ano laging hahanapin mo lang? Back to basic ka lang, guys. Huwag kang malito. O, hahanapin mo, breakup structure, recent high, recent low. Ngayon, pagdating dito, hindi niya binasag. Okay. Dito. O, kunyari, ito, hindi mo nakuha to. Alam mo, maglolong ka. Dito, senyales to na maglolong ka na. Bakit? Meron na namang breakup structure na pataas. Hindi na siya pababa. Nagkaroon na siya. So, ano lang pinag-uusapan natin dito? Pinag-uusapan pa rin natin dito yung basic. So, ito. Okay, nakuha mo na to. Alam mo na, may breakup structure. So, iintayin mo siya umuntog. Pwedeng sa order block, or pwede sa imbalances. O lumampas siya sa imbalances, pero sa order block siya umuntog. So kung dito nakuha mo to, kung hindi mo nakuha yan, pag ito hindi mo pa nakuha, o bakit? Guys, order block to, meron pang indicator. Tutulong sa iyo yan para mag-long ka naman. So kuha mo yung itong long na to hanggang somewhere here. Ngayon, yung mga target mo, ano ba yung mga target mo? Yan, target mo yan. Yung mga swing na nakikita mo na hindi pa binabalikan. Target 1, target 2, target 3. Ano yun? Swing na to, swing na to, swing na yan. Bakit? Sa mga swing na yan, andyan yung mga order block. So ulitin ko, ano yung unang hinahanap mo para magkaroon ka ng senyales na magre-ready ka na mag-trade? Major breakup structure, market structure shift. Pangalawa, ano nga hanapin mo? Rally. May rally ka na bang nakita dito? Ayan, meron na. Bakit? Meron ng green candle na malalaki. Ayan o, mahaba yan. Lalo na to. O ngayon, ito. Sa consolidation na to, nahirapan ka kasi magulo, di ba? Pero alam mo na, bullish tayo? Yes. Oo.
alam mo na bullish tayo. Hindi ka pa rin hindi ka pa rin maliligaw dito. Bakit? Sa imbalances naman siya tumalbog. Ayan oh. Ang laki oh. Talbog siya sa imbalance. Okay, may papakita pa ako sa iyo, liquidity void. Talbog siya sa imbalance. Ayan oh. Imbalance. Talbog na naman siya. Pero tumaas na naman siya. O pagdating dito, talbog siya sa imbalance. O baba naman siya. O pagdating dito, ito medyo sa liquidity void lang siya tumalbog. Okay? So I hope nakakasunod kayo sa ano yung number 1 na dapat niyong tandaan. Meron bang major breakup structure? Okay. Pagka nakuha mo na meron ng major breakup structure, meron na bang rally? May displacement na ba? O, saka mo hanapin ngayon. Klaro? Nakakasunod tayo? Kung medyo ito, para malaman ko. So 1 to 3. 3 yung pinaka naiintindihan nyo. Ano ang rate nyo ngayon? Habang nag-discuss tayo. Okay? Naabot nyo na yung 2. Okay. Meron ng 3. Naiintindihan. Sam Remboy, matagal ka na ba nakakapag-trade? Ilang months na? O year? 2. Ito rin yung iba. O 5 months na. Medyo matagal. Kung baguhan ka pa lang, huwag kang magmadali kung hindi mo pa siya maintindihan. Okay? Now, punta na tayo sa, may bigyan ko kayo ng parang pattern guys. Parang susundan nyo lang to. Yan. I-screenshot, ipapadala ko to sa inyo, no? Pero wag nyo nang intindihin yung liquidity graph. Kanina, ang point natin, laging hahanap ka lang ng major breakup structure. Doon sa major breakup structure na yon, aabangan mo kung nasaan ang imbalances dito. Doon ka mag-e-entry pagka nakakita ka na dito. Ngayon, ang pwede mong gawin, ganito. Pwede ito sa 4 hours kung nakita mo o sa 2 hours. Ano ba? Nakita mo siya sa 2 hours, 4 hours. Ngayon, sa 15 minutes, hanap ka rin dito ng ganyan din senaryo. Mas maliit lang. Ganito rin na senaryo sa 15 minutes. Okay? Kuha tayo ng sample. Baka makatsyempo tayo. Okay? Tingnan ko lang to. Okay. Ngayon, 4 hours. O ito, kuhanin natin. Tignan natin tong, so nakakita tayo ng imbalances. Okay. Ayan. So nakakita na tayo ng imbalances. Tinalbugan niya. Dito, wala tayong imbalances na malinaw. Puro order block, parang magulo. Pero napansin mo ba? Nagko-consolidate siya dun sa imbalances. Okay, 4 hours yan. Punta ka ng 15 minutes. Okay? Sa 15 minutes, okay, sa 15 minutes, kung titignan mo ito, puro order, ito, pero dito mas malinaw na order block yung tinalbugan niya. Okay? Meron siyang imbalances, then bullish OB. And puro tumatalbog siya sa OB natin. Ayan, order block, talbog siya. Magtataka ka, ayan tingnan nyo, magtataka ka, tuwing pumupunta siya sa bullish order block, umuuntog lang siya. So, ibig sabihin talaga, possible pa-reverse na tayo. So, ako, kasi ayun nga, may indicator akong ginagamit. Okay. Pwede akong bumaba ng 10 to 15 minutes. Pero dito, papasukan ko na to. Nakita mo yung order block na yan. Makikita ko magdediretso na siya. Ayan, no? Dahil nagkasunod-sunod na yung order block na bullish, papasukan ko na siya. Pero ano yung pinaka-concern ko kung bakit siya papasukan? Sa 15 minutes, laging umuuntog siya sa order block na bullish. Yan, no? Nire-respeto niya. First order block. Okay? Second order block. Third. Tapos, yung indicator natin, puro blue na. Bullish OB, bullish OB. Pwede ko na siyang pasukin sa lower time frame. Hindi ako talaga nagpa 5 minutes, guys, eh. To be honest. Ginawa ko na yan sa crypto nun, eh.
Ngayon, actually, ito okay din siya sa crypto. May papakita tayo. Balik tayo. Punta tayo saglit sa crypto. Bitcoin tayo. Meron ako nakita sa Crypto Army, si John. Malakas din siya, pero kung mapapansin mo, ang tinetrade lang niya, ano, ito lang din. Yan, ha? So, kahit ito lang, guys, ito, ayan, may makikita ako dito. Dito, nagkakaroon na tayo ng consolidation. Okay? Hi. Pero pagdating mo dito, pansin mo, hindi na siya nag ano dito, no? Hindi na siya bumasag, di ba? Sa high. Pero binasag niya na tong low. Pero consolidate pa rin. Pero may makikita kayo dito na imbalances. Actually, andito. Yung imbalances na yun, puro week lang ang tinatamaan na una. Ayan, oh. Matagal-tagal nga lang yan kasi 4 hours yan. Ito yung guys, oh. Nakita nyo to? Imbalances to eh. Ayan, oh. Tingnan nyo, week lang ang tumama. Week lang ang tumama. Hindi pa nagbagsak. Nung body na ang tumama at gumawa pa siya ng bearish OB, boom, tuloy-tuloy na siya ang bumagsak. Pero pagdating dito, tingnan nyo ha, pagdating dito, okay, inuntugan niya naman yung imbalances. Create siya ng high na. Okay. Laging sa recent ka lang titingin. Ngayon dito, tingnan natin ha, pagdating dito, okay, sabihin mo natin, pagdating dito, nirespeto niya yung imbalances. Bagsak na naman. Habang nagre-respect siya ng, nagre-reverse siya eh. Okay? Tapos ito, meron na namang imbalances siyang nirespeto dito. So, bumagsak. Kaya lang dito, puro bullish OB na ang ginagawa niya. Ayan, no? Untog siya sa bullish OB. Untog siya uli sa bullish OB. O, ngayon, tingnan nyo merong imbalances dito. May narinig ako, hindi ko maalala sa isang chat room. Inaantay nila na balikan na lang tong imbalances na to. Okay. Or yan. Ako, tansya ko, bababa muna uli yan eh. Somewhere here, ang Bitcoin, Bitcoin ang pinag-uusapan natin. Bagsak, angat na siya ulit. Go to 73. Babasagin niya na yung 73. Sa ano guys, August, September, recorded dito, di ba? I expect ang Bitcoin basag na ang all-time high. Basag na ang 74. Expect ko yan. So, balikan nyo ako kung mangyayari yon. Coach, tama yung hinala mo. Actually, yung technical analysis mo. Bakit alam ko na yan ay possible ng umangat? Wala pa naman ikaw, coach, na nakikita. Yun nga, wala pa tayo nakikita. Kaya lang, based sa history, tsaka sa volume ng pagbagsak. Kasi, ang trend ng Bitcoin, guys, kung titignan mo, we are still on bullish. Okay? Bullish pa rin tayo. Puro correction lang ang ginagawa niya. Kasi etong sistema na to from 2021 to 2022 pababa. Okay? So ngayon naman aangat pa rin tayo. Somewhere here 150 to 200 or ang pinaka-worst niyan around 100. Okay, yan ang pinaka-worst niyan. So tingnan natin kung magkakatotoo. Pero smart money concept, kung makapapansin nyo, sa higher time frame, lagi lang tayong gumagawa ng higher high. Magre-retrace, higher high. Magre-retrace, higher high. So, back to basic lang tayo. Para wag kayong mamalito, guys, lagi kayong back to basic. So, I hope na enjoy nyo tong ating day 2. So, yung order block, mitigation block, pero pwede kayong mag-focus sa simplified natin hanapin nyo lagi yung major breakup structure, change of character. Tignan nyo lagi kung merong displacement. Okay. Kung merong rally. Pagkatapos nun, hanapin nyo kung uuntog siya sa imbalances.
abangan nyo, doon kayo pwedeng mag-entry pagka nakita nyo nagre-reverse na siya sa mga imbalances. Okay? Yung mga imbalances na yan, katulad sa mitigation block, ito, may imbalances dyan. May imbalances dito. Diyan siya pwedeng umuntog. Pero pwedeng hindi isang beses lang, pwedeng pangalawa, pwedeng pangatlo, sabay siya babagsak. Pero ang importante, nire-respeto niya. Magiging invalid yan kung body na at hindi niya nirespeto. So kung nakasunod kayo guys, kung okay kayo, reviewin nyo lang to and then ano yung pwede mong gawin. Yung pagka-review nyo ng video natin, pinakamaganda, i-backtest nyo lahat ng mga possible. Tingnan mo, saan ba, bakit niya nirespeto to? Ngayon, coach, meron bang hindi niya, hindi niya binabalikan agad? Meron. Pero ang point natin is, malalaman mo yan kasi makikita mo naman kung nire-respeto niya. Tapos tuturuan po pa kayo. Tandaan nyo, nasa lesson 2 pa lang tayo, nasa day 2 pa lang tayo. Wala pa tayo sa mga day 5 kung saan meron pa akong indicator na pantulong yan. Pero kung katulad naman nung guys, okay ba audio ko? Nakakasunod? Okay naman kay Sir Mark. Okay. Sa iyo lang yan, Sir Oliver. Goods naman. Okay. Good, good. Now, eto guys, gusto ko malaman, tanungin kayo bago tayo magtapos. Allow ko kayo. So, okay na tayo. I hope na-enjoy nyo yan. Pero hindi pa tayo tapos. Meron tayong gagawin ngayon na gusto kong makuha nyo. No? So, pwedeng mag-raise hand. Sino yung gustong may share na natuwa sila dun sa natutunan niya? May kinalaman doon. I-share nyo lang na, oy, sa Remboy, pwede kayong, since maganda yung, nyo, pwede kayong mag-share o itatype nyo na lang. Pwede kayong mag-unmute, guys. Inalaw ko na mag-unmute. May gusto kayong i-share? Oras na open ang market, sir. May oras ng open yan. Pero pag-usapan natin ng sa susunod itong pinaliwanag ko yun sa 1, sa ICT 1, sa natin, day 1. Teka lang SME tutorial, hindi ito eh. Dami ko kasi nga. Saglit guys. May magandang tanong si sir. Okay. Ito ang open talaga ng market, sir. Yan. Pag-uusapan natin to. Yan Tokyo opening Eastern time yan. Pero ang trade talaga natin, alas 8 ng gabi ang maganda hanggang madaling araw. Okay? Asian session, medyo hindi maganda volume yan. Consolidate lang tayo. Okay? Now, guys, baka pwedeng merong mag-share. Ito, papipiliin ko na lang kayo. Ano yung mga para sa inyo, anong mas gusto nyo mag-trade? Order block lang o yung imbalances natin? Pero sa totoo, mas maganda imbalances. Okay, yung ICT, napakasimple, no? Doon lang siya nagte-trade, guys. Tapos minsan may oras pa siya. Kaya tong ICT, hindi ko pala na-share kanina. Yung ngayon, yung tanong. Ayan, sa ICT Kill Zone, madalas, ang trade lang niya is 8 o'clock PM sa atin. 8 PM. Ito kasi Eastern time to, no? New York time to. So 8 AM to 10 AM, Asian yan. Medyo open na ang market niyan. Pero maganda mag-trade guys, ito from 8 PM up to 3 to 5 AM. Kasi magkasunod yun, New York, tapos London. So yung dalawang yon
London 10 p.m. bukas na rin ang Philippine time ang sinasabi ko na 10 p.m. bukas na rin ang London. Ang New York magbubukas yan 8 p.m. o 7 PM. Gabi po yun. Parang balik na Gabi, tama po ba? Gabi. Opo, gabi po yon, gabi. Laging PM po, PM. Okay? Doon, Kala ko 3 o'clock PM ang umpisa ng London. basta 8 PM sir sa atin. Sa kanila, yon. Tsaka kahit to be honest guys, hindi nyo kailangan na mag-focus masyado sa sa eksaktong oras. Pero mas maganda talaga mag-trade yung mga time na yan kasi yung volume ng galaw ng market maganda. Saka ang mga news laging gabi. Ngayon, kung magaling ka na kasi, mas masarap sabayan ng news kasi ang taas niyan eh. Yung iba iniiwasan ng news kasi nga masyadong volatile. Pero ako, mas gusto ko yan kasi hindi mo kailangan ng news, makikita mo yan sa galaw pa lang ng candle. Okay, mas malaki kinikita ko pagka may news. Meron din akong alam na strategy tuwing may news, mag-hedging siya. Ibig sabihin, parehas na posisyon pero magkaiba, magkalaban yung posisyon niya. Then parehas makukuha niya yun. Meron din akong na-interview ganun eh. Lakas din ng niya. Tuwing may news, magte-trade siya ng hedge. Dalawa posisyon niya. Kuha niya parehas yun. Okay, so I hope marami kayong natutunan sa akin. Kung satisfied naman kayo guys, 1 to 10, anong masasabi nyo sa ating day 2? 1 to 10? 1 pinakapangit, 10 pinakamaganda natutunan mo. So, basic pa lang tayo ngayon. So, 10, 10. May forex session indicator po ba ang Killzone? Yes, meron. Pero hindi ko sinasuggest guys, maguguluhan lang kayo. Meron din tayo sa TradingView. TradingView nga lang yon pero hindi ko na sinasuggest. Kailangan nyo lang, di bale, may tuturo pa ako sa inyo mga silver bullet. Ituturo ko sa inyo yun, huwag kayong mag-alala. Yung silver bullet, may oras yun. Alas 10 ng gabi, mga ganon. Ituturo ko sa inyo, silver bullet. Sige nga, bibigyan ko na kayo ng teaser guys ha. Hanapin ko lang. Ang dami ko, alam nyo guys, sa totoo, ang dami ko nang inaral, ang dami ko nang tinuturo pati sa YouTube. Pero ang strategy ko, simple lang. Basic pa rin ako. Pero ayun yung tinuturo ko sa one-on-one mentorship ko ha. May ibang klase kasi yung divergence ko eh, hindi ordinaryo na katulad nung iba. Ngayon, tingnan nyo to papakita ko lang sa inyo kung gaano karami ang yan ang detalye karami ang ayan kahit kay ICT. Pero kaya ako gusto yan ipakita sa inyo, isang ituturo ko sa inyo na ICT. Ito yung model presentation eh. Ayan yung binigay ko sa inyo ngayon eh. Ito marami akong cheat sheet. O sige, isa-isahin ko. Judas Swing. Sige, pag-usapan natin to sa susunod. Judas Swing. Not now. Kasi meron tayong forex. Ang susunod natin ay yung Fibonacci, yung OTE niya. Judas Swing may oras to. I-double check natin kung yan Judas Swing na yan. Actually, tinawag lang niya yan pero may mga oras, more on oras din kasi si ICT kung saan siya nagte-trade. Tapos may eksakto yan. Ayan, 5 minutes lang siya nagte-trade. Maghahanap siya ng FBG. Kung makikita niyo yan, maghahanap siya ng FBG, doon niya siya magte-trade. Pero kung ano yung natutunan niyo ngayon, yan din yun. Kaya lang, nagbibigay siya ng tip anong oras niyo aantayin, which is normally 10 p.m. to 11 p.m. Pero ituturo ko sa inyo, yan yung volume imbalances. Kompleto yan eh. Liquidity zone, tip and ticks. Ito, naituro ko to minsan, London Silver Bullet. So palagay ko yung Judas Swing, kahit yung Silver Bullet lang, isa sa i-discuss natin. So OTE tayo sa Silver Bullet siguro sa susunod. Ayan, inisa-isa ko yan eh. London Silver Bullet setup time sa algorithm. Yan, yung sa 2023 na
silver bullet. Makikita niyo yan. Okay, pwede ko ngayon ito, i-post to ngayon para susunod i-discuss natin yan, hahanapin natin. Okay, so thank you again guys for watching, and don't forget, register lang tayo sa ating Tickmill, ang ating sponsor of course. Huwag niyo lang kalimutan. Salamat, ewan ko kung nandito pa si Ma'am Sally, kanina nandito. So pasalamat tayo sa full support niya. Don't forget, mag-deposit kayo. Yung mga indicator, PM lang kayo sa akin. Ito yung order block kanina, yung pailagay sa TradingView, kinilik ko yung link eh. Tapos, add to favorites mo, sir. pagka-click ko ng link, lahanap yung email address ko. Hindi ka dapat mag-register ka kahit free. Mag-register ka muna, Sir Mark, tapos tsaka mo siya add sa favorites. Okay, sir? Automatic na po yan, mapupunta na doon sa TradingView ko. Hindi. Pupunta yan sa favorites mo ng indicator. Sa TradingView. Nasa TradingView tutorial ko yan, sir, sa YouTube. Nandun lang yan. Okay. Sige. Okay, thank you guys. Good night. Maraming salamat sa panonood nyo. Salamat po.